Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Pisces. Ito ay last week ng January. So, last week na tayo Pisces. Alamin natin kung ano ang mensahe, kapalaran, or energy na gustong iparating sa'yo ng ating spirit guides, helpers, angels, and ng ating universe. Okay. Meron kang first two cards dito na sinasabi sa'yo, Pisces, ng barahan na being in the flow. So, I am in the flow of the universe. I cherish the simple pleasures of life. So, simplifying your life. So, ito yung parang minimalistic lifestyle to. Diba? This last week to ng January and first week ng February. So, simplifying your life, mamuhay ng simple. 'Di ba? Parang ganoon. Mamuhay ng simple. 'Yun yung pinaka-message niya. Siguro may mga kailangan tayong i-declutter, ayusin. Siguro habang nanonood ka ngayon, tingnan mo yung cabinet mo, yung pinaglalagyan mo ng damit. Siguro kailangan mo siyang tupiin. Or siguro marami kang mga basura diyan sa bahay na kailangan mo nang itapon. Reality, basura sa loob ng bahay. Pangalawa, emotional. Simplify your life. Simplifying life ay napakamadali lang, 'di ba? Gawing madali ang buhay. Huwag tayong masyadong mag-expect. Less expectation, less pain, less heartaches. Okay? And relationship, emotion, alisin natin yung sobra-sobrang expectation, 'di ba? So kailangan natin na simplihan lang ang buhay. Sa pamumuhay naman, mamuhay tayo, depende sa kung magkano yung kinikita natin. Mamuhay tayo according sa kung ano yung kaya lang natin. Okay? Huwag nating ipupush yung mga bagay-bagay na magdadala lang sa atin ng stress. So, ibig sabihin niya, last week ng January, first week ng February, make sure na magkaroon ka ng simpleng pamumuhay. Diba? So, para hindi stressful yung buhay. Next card is go with the flow lang. So, go with the flow lang sa linggong ito. If ever man ang mangyari sa ngayon, go with the flow. Siguro iwasan natin yung sobrang spending. Yung mga impulsive buying. 'Di ba? So, may mga guilty dito sigurado. 'Di ba? Pag may na-receive, like for example, matatanggap mo yung sweldo mo sa last week ng January, pwedeng maisip mo na, ay, bibili ako ng ganito, ganyan. So, kailangan mong i-simplify yung buhay mo. Di ba? Simplifying life. Simplifying lifestyle. Health, ganun din. Kailangan mong prioritize yung iyong health. Di ba? So, yun. Healthy lifestyle. Healthy living. Simple lang ang buhay. Be humble. Be grateful sa lahat ng biyaya. Or wala mang biyayang dumarating. Okay, Pisces. Wow, positive. Optimism. Number 8. Wow. So, nakikita natin dito guys na kung makikita mo dito, sobrang free. 'Di ba? Freedom. Free spirit siya. Kung ikaw ay isang Pisces na mabilis kang mag-alala sa mga nangyayari sa paligid mo, alam mo yung mabilis kang mag-panic. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na sa linggong ito, simulan mo yung pagiging positive. Like for example, kahit na yung mga tao sa paligid mo ay sobrang negative or yung mga nangyayari sa buhay mo ay sobrang negative, make sure na hanapan natin yung positivity, 'di ba? Kasi hindi naman talaga, kahit na may mga problema tayo sa buhay, kung titingnan natin left or right, may mga blessings pa rin, 'di ba? So, be positive kasi may new beginnings na darating, 'di ba? Kung makikita mo may sunlight, may clarification, nakikita mo yung liwanag, 'di ba? So, eto din, happy success, money. Nakikita natin dito na sobrang saya mo. Sobrang masaya ka.
Siguro dahil financially hindi ka masyadong nag-struggle. Or siguro may mga hinihintay kayo tungkol sa usaping pera. Kasi number 8 to eh. So, contented life. Happy life. Happy life, contented life. Grateful life. Parang ganun. So, happy success. Ano man itong success na darating sa'yo or minamanifest mo. Lalo na sa usaping pera, makukuha mo to. Maraming magsisimula sa buhay mo. Be positive lang. Okay? Thank you. Pisces. Okay, Nine of Swords. Nakikita natin dito na hindi ka aware dito. Pero may isang tao sa buhay mo na posibleng naghihintay ng tulong mo. Or pwedeng may isang tao sa buhay mo siguro na nakagawa siya ng hindi maganda sa'yo. Medyo kinukonsensya siya. So, medyo may edad na to sa'yo. Pwedeng tiyahin mo, tiyuhin, kapatid na panganay, or kung sino man siya. Nasa Nine of Swords siya. Hindi siya makatulog. Like, especially this week, hindi siya makatulog sa sobrang stress, sa sobrang anxiety. Namumroblema siya sa usaping pera, especially pera. Ikaw lang yung pwedeng makatulong sa kanya, pero hindi siya, dahil sa pride niya siguro, or dahil sa hindi siya makapag-ask ng help sa'yo, dahil may mga sinabi siyang hindi maganda laban sa'yo, binastab ka, siniraan ka. So, ang magagawa niya lang is umiyak sa gabi. Di ba? Parang ganun ang nakikita natin dito. Comment down below if resonated ka dyan. Next card is the Moon. So, yun. Punong-puno to ng worries, regrets. Kung sino man ito sa buhay mo, siguro may idea ka kung sino yan. Ang taong ito ay namumuhay siya ng mataas yung pride niya. Diba? Napakataas ng pride niya. Ang taong yan ay ayaw niya masapawan. Diba? Parang kinakaibigan niya yung mga tao na alam niya na may benefit. Pero once na tinalo mo siya, ibabackstab ka niya. So, kung sino man yung taong yon, posibleng nakakaranas siya ngayon ng karma. It's a karma, karmic justice. Ganun naman talaga eh. Sa cycle ng karma, guys, okay? Sa cycle ng karma, matanda ka man, bata pa, kung ano yung gagawin natin, babalik yun sa atin. Kung maganda yung trato mo sa tao, yung parang ano lang, yung hindi ka plastic, yung totoo. Totoo kang nag-care, totoo kang nag-aalala, totoo kang nagmamahal. Pagmamahal din yung ibabalik sa'yo. But, if disrespectful, lalo na may edad ka na, okay, for example, may edad tayo, or yung ibang tao to may edad siya, tapos nag-wish siya na irespeto siya ng mga bata pa sa kanya, but yung attitude niya, yung ugali niya, nakita mo yon from bata ka pa na wala naman siyang respeto sa magulang mo, entitled ang taong to. Parang yung sinasabi. Na which is, if may nagawa siyang mali sa'yo, wag mo nang papapasukin to sa buhay mo. Okay? Sa ngayon, ang taong ito ay nag-undergo siya ng karma. Sa karmic justice, maraming paraan ng karma, guys. Like, kung may nagawa tayong emotional, pwedeng ibalik yun ng karma sa financial sa kanya. Or pwedeng may niloko kang financial na, sa financial, may niloko, ninakawan, in-scam. Pwedeng emotional yung ibalik sa kanya na problema or karma. So, dito sa barahang to, hindi naman siya, parang wala ka namang alam, pero pinapalam sa'yo ng spirit guides na success, happy success. Lahat ng mga taong gumawa ng masama sa'yo ay makukuha nila lahat ng kapalit. Diba? Zero the Fool, nakikita natin dito na maraming mga tao na pwedeng naghihintay ng pagkakataon para maging kaibigan mo, para maging parte ng buhay mo. So, etong taong ito, alam mo na marami siyang ginawa laban sa'yo, lalo na sinaktan ka niya, financially or emotionally. Tinulungan mo siya, pero ang ibinalik niya sa'yo is backstabbing or pwedeng kasamaan. And ang wini-wish niya ngayon is gusto niyang magsimula ng bagong buhay.
kasama ka. Parang gusto niyang ibalik yung dating relationship nyo. Which is, sinasabi ng brasser dito na depende yun sa'yo. Depende yun sa'yo. Tingnan mo to. Three of Pentacles. Sinasabi ng brasser dito na this week, huwag kang babalik sa mga taong nanakit sa'yo. 'Di ba? Huwag kang babalik sa mga taong nanakit sa'yo. Instead na bumalik ka sa kanila, maghanap ka ng ibang hierophant, or yung mga like-minded individuals, ma-attract mo sila. Yung pareho ng mindset mo, pareho ng ugali mo, pareho ng pangarap mo, ma-attract mo sila. So, if ang gusto lang nito is puro lang papunta sa kanya, hindi siya yung tamang tao para sa'yo. 'Di ba? So, Three of Pentacles, nakikita natin dito na ang focus ng iba sa inyo dyan is collaboration, emotional collaboration, financial collaboration sa like-minded individuals. So, parang ganun ang sinasabi ng baraha. Okay, Page of Wands. Ang galing. And then, Death card. So, yun. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo nang alisin. Kailangan mo nang alisin ang tao ito sa buhay mo. Kailangan mo nang tapusin. Kahit yung isipin siya na, syempre may parte din siya, like kung relatives mo yan, friends, or pwedeng family members, talagang mahihirapan kang alisin siya sa isip mo. Like, kadugo mo pa siya, kapatid, or pwedeng kapamilya, kaapelido. Mahihirapan ka talaga na alisin siya sa buhay mo. But, sinasabi ng barahan na Page of Wands, wala na siya eh. Hindi na siya dapat kasama mo sa future mo. 'Di ba? Dapat sa future mo, tapos na yung connection yung dalawa. Pero yung bloodline, 'di ba, yung kung kadugo mo siya, hindi mo naman yun maaalis kasi wala ka namang control doon. Pero yung connection, yun nga yung sinasabi ng baraha na pag ginawan ka ng masama, ang magagawa mong reply or respond is i-ignore mo, i-let go, alisin sa buhay mo, 'di ba? Pag inalis mo na yung taong yun sa buhay mo, wala silang magagawa. 'Di ba? Hindi ka nila mahanap. Kahit siraan ka pa nila, like i-broadcast pa nila sa lahat ng social media, yung tungkol sa'yo or ano pa man, gumawa pa sila ng kwento, hayaan mo lang kasi bahala na ang universe. Ibabalik yun eh. Kita mo tong happy success, be positive lang kasi nasa iyo ang tagumpay, 'di ba? Nakaantabay sa iyo yung Panginoon, nakaantabay sa iyo ang universe, nasa tamang direction ka. Okay? Thank you guys. Bye.